bobo daw ni VP Sara Duterte, kung talaga bang bobo? Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung paano po hindi maintindihan at kung paano po talagang litong-lito si Madam Claire at ang Malacanang sa mga pahayag ni VP Sara Duterte, pero tayo naintindihan natin. Yun ang hindi ko magets Kung tayong mga Pilipino, taong bayan, ay naiintindihan ang sinasabi ni VP Sara Duterte, bakit sila hindi? Alam mo kasi may mga tao na kahit anong paliwanag mo, ayaw intindihin. Di ba? Mga ganyan lalo na yung mga jowa ninyong mga siraang ulo, yung may mga saltik. Ako po, ganyan talaga. Kahit anong paliwanag mo, talagang hindi niya iintindihin kasi ang importante, ikaw ang mali. Tama, mali. Di ba? Yung mga asawa ninyong, ewan ko. Yung baga nga ayaw intindihin at pagka ikaw ay nagpaliwanag, para bagang ikaw ay lagi na lang wala sa hulog. Pero ang totoo, ayaw lang naman niya intindihin, di ba? Ganun parang ganun si Aling Claire Castro. Ang ganda na ng paliwanag ni Madam VP Sara Duterte, ayaw niya talagang intindihin. Gusto niyang palabasin na tama siya palagi, di ba? At pinalalabas niya na parang ang gulo-gulo ni VP Sara Duterte. Ang gulo, pero tayo, intindi natin. Anak ng tutsang kalabaw, oo. Di ba? Simpleng-simple. Papakita ko sa inyo. Baka sabihin niyo niloloko ko kayo. Ito muna yung pahayag ni VP Sara Duterte bago ko muna ipakita yung sinabi ni Aling Claire. Okay? At ngayon ding araw na ito pag-uusapan pa natin yung naku po, yung witness. Di ba? Yung sinasabing witness na itinanim daw ni Ontiveros, may dagdag daw. Meron pa pala dati. Ipapakita natin yung video Grabe talaga to si Ontiveros. Kung ang naiya may tanimbala, siya ay allegedly may tanim witness. Yeah? Ang lupit talaga nito ni Madam Ontiveros. Tapos pag-usapan din po natin itong yung basura sa Maynila. Putangin na yan, shit. Hindi kasi yung basura sa Maynila, porket binasura yung kanilang mayor, yung siya ni Lacuna. Porket binasura siya, parati lang gumanti siya sa mga taga Maynila. Ganun binasura nyo ako di nyo ako pinapanalo. Ibasura ko din yung mga basura ninyo sa karsada. Bahala kayo. Parang ganun na nangyari, di ba? Nako, antayin nyo si Yorme. Pag dyan, naupo na. Sigurado ko, siya mismo ang pupunta dyan at ipapalinis niya yan. Hindi, ako sigurado ako. Sabi ko sa inyo, papuputol kong itong malaking ulo ng ng daliri. Kayo talaga. Ito, malaking ganito ko, yung daliri ko. Papuputol ko ito. Pag hindi to si Yorme naglinis dyan sa Maynila. Kasi sigurado ako maglilinis yan Sigurado ako. Hindi, walang biro ito Kahit siya po ay kakilala natin, babanatan natin yan si Yorme pag di niya nilinis ang Maynila. Lagi pa naman akong taga Maynila pa naman ako. Ay, nasabi ko tuloy. Anyway. Ito, pakinggan natin Pakinggan natin itong komento ni VP Sara Duterte bago yung sagot ni Aling Claire. Pasok. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Ma'am, bobo talaga sila. Ako na sasagot. I am a witness to that stupidity. Hindi, totoo. Yun na nga lang, di ba, tayo umatin ng debate. Hinahanapan tayo ng proof on my own opinion. My own opinion is a conclusion from a report from the mainstream media. Therefore, yung aking conclusion, it's my opinion. Hahanapan ako ng ebidensya. Ebidensya dun sa aking conclusion. Nag-react ako doon sa balita. Yun na yung pinaka-ebidensya, yung balita na mismo. Nag-react ako ng aking opinion. Ngayon, my opinion is not a fact. It's an opinion. Meaning, I could be wrong. Kasi yung opinion, pwedeng iba rin ang opinion mo doon sa balita. Yeah?
marami tayong kanya-kanyang opinion. Halimbawa, meron tayong nakitang magnanakaw. Oh, itong magnanakaw na ito, hipak na hipak yung muka. Oh, ang conclusion ko, opinion ko ay kaya nagnakaw yan kasi baka gagamitin niya sa pambili ng droga, di ba? Kasi nga hipak na hipak yung mukha. Yun yung aking conclusion. Oh, opinion ko yun. Oh, maaring, pero the fact na nahuli yung tao na yun, na nagnanakaw, yung dahilan niya sa pagnanakaw ay kanya-kanya na ho tayong opinion. Di ba? Maaring mali yun, pero opinion yun. Hindi mo masasabing news yun o facts. Doon pa lang, hindi na nila naintindihan eh. Hindi, di ba nung umatin tayo ng debate, doon pa lang, hindi na nila maintindihan na ang opinion, hindi naman ibig sabihin nun, fact na yun. Kasi may opinion naman siya eh. Kaya siguro nagnakaw yan kasi yung kanyang pamilya may problema. O, maaring ganun ang opinion niya. Kanya-kanya pong opinion yun. Siyempre, mahina nga po. Sa madaling salita, Madam VP Sara Duterte, bobo. Gago! I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, Mukhang nanggigil si Madam doon ah. ay alam mo, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng this is the state of the nation. So nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Importante kasi yan eh. Yan ang pinaka-importante. Pag personal, walang ginagamit na pera ng taong bayan. Okay? Ito ang issue dito. Iba yung label. Pag sinabi mong personal at saka official, sa personal, walang ginagamit na pera ng taong bayan. Pag official, may ginagamit na pera ng taong bayan. Official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Yan muna yung ating base fact. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan Ito naman yung pangalawang fact. ay holiday o pamamasyal yan. Hindi porket personal ay namamasyal o nagbabakasyon. Kasi that was the statement of Malacanang before. Personal naman, nababakasyon yan. Namamasyal yan. Hindi ho. Pwede naman personal kasi may iba kang agenda doon at ayaw mo nang sabihin. Kaya nga personal. Tanginan, tanga-tanga kasi. Kaya nga personal ayaw mo nang sabihin eh. Pero, ang importante doon, hindi mo ginagamit ang pera ng taong bayan. Pero hindi ibig sabihin ng personal na yun, for whatever reason it is, hindi ibig sabihin nagbabakasyon o namamasyal. Kinungklud kasi nila na, personal yan, nagbabakasyon yan, namamasyal lang yan. Hindi, personal, may sarili siyang plano na ginagawa. At this time, hindi ho yung bakasyon. Naintindihan nyo? Maraming personal matter sa buhay, sa opisina. Di ba? Meron kang kunwari, ikaw ay isang ahente ng bisikleta. Halimbawa lang, nag-i-import ka ng mga bisikleta sa bike or e-bike sa Pilipinas. Di ba? Pupunta ka ng ibang bansa. Kung official, yung kampanya mo ang magpapadala sa'yo doon. Pumunta ka dito sa bansa na to, bumili ka ng bike, dalhin mo sa Pilipinas para inegosyo natin. Kumpanya sa'yo, nagbayad. So that's an official from your company. Okay? Pero ikaw, halimbawa, personal mo, sandali, magpupunta ako ng Japan. Halimbawa, pupunta ka ng Japan. At may gusto kang mga tingnang bisikleta na maaari mong gamitin at inegosyo in the future. Okay? Pero not necessarily, kaya ka pumunta lang ng Japan is para magbakasyon lang. Hindi yun. Meron ka talagang purpose pa. Siguro titingin ka ng mga ibang panggamit para sa bisikleta o accessories. Kaya lang, since wala namang official na function o official na event para atinan mo at padala ka ng kumpanya mo,
ginawa mo na lang siyang private. Akin na lang to. Personal ko na lang ito. 'Di ba? Hindi ko na ito gagamitin ang pera ng kumpanya. Akin na lang to. Kaya lang kasi meron akong mga gustong i-research doon. May mga gusto akong tingnan doon na in the future maaari kong gamitin. Yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte. For whatever reason, it is not a vacation. And second, it is not an expense sa kanyang kumpanya o sa kanyang opisina o sa kanyang gobyerno. Ibig sabihin, wala siyang perang ginagamit mula sa atin. So, Tandaan ninyo kung bakit may ganito dito, may ganitong issue dito. Kasi nga, ito yung pambara ni Aling Claire nung nagpunta sa Japan si PBBM nang hindi ini-inform ang media, ni hindi niya alam. So, nung tinanong siya doon, sinegway niya dito sa issue naman ni VP Sara Duterte. Yeah? O, sasabihin na naman ng iba, may nagtanong na media, alam na namin yung palusot na yan. May triggering media dyan eh. O, pagka tinanong nung taga Net25 yung sa Japan o nung taga si GMA, si Iban. Kasi si Iban medyo ganun din eh. O, yung iba, halata naman eh. Pero si Iban at saka yung si Net25, mukhang objective magtanong, di ba? So parang meron silang naka-ready na, pag may nagtanong tungkol dito pag medyo sabit na tanong, lagi ninyo i-connect kay VP Sara Duterte para medyo malihis yung usapan. yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Yun. Sa Alam mo kung bakit? Sa tingin ko, ito rason eh. Nagtatrabaho pa rin siya, pero bakit hindi niya ginamit yung pera ng taong bayan o pera ng opisina? Ayaw niya nang mapuna doon sa trabaho niya. Mamaya, gagawan ngayon ng dahilan ni Claire Castro. Gagawan niya ng issue. Tingni. official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, magkakaroon tuloy yung state relation. Yung mga bansang dinupuntahan mo, ito po yung dalawang bansa. Really admiration. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko Bobo kasi sila kaya... Ayun! Ako, madam, hindi bobo. Naintindihan ko kung ba't kayo nasa Australia. Naintindihan ko. Yung mga Duterte supporter, naintindihan din nila Sabi nga dito, kung may common sense ka, malalaman mo Hindi ganito lang, bibigyan ko kayo ng clue. Para lang siya kaalaman ninyo. Siguro naman hindi kayo bobo katulad ng mga nasa Malacanang. May mga bansa na maaring puntahan o pumayag, di umano, na si Pangulong Duterte ay doon i-release o i-house arrest o whatsoever na tawag dyan. Kasama dyan ay ang Australia. Then suddenly nagkaroon ng event sa Australia. Tangina, pakabobo na ninyo pag hindi nyo pa naintindihan to. Mga bobo talaga kayo. Tapos, nagpunta si VP Sara Duterte doon. Ang sinabi niya, hindi niya ginamit ang pera ng taong bayan. Ibig sabihin, personal niya lahat. Lahat na expenses, personal niya. Kasi dito sinasabi pa nung Malacanang, baka siya lang. Sabi nga niya lahat So, kung sino man ang kasama niya doon, personal niya, sarili niya ang nagbayad doon. Walang pera ng taong bayan. Yan yun, another clue yun. Pangatlo, hindi siya nagpunta sa Australia para magbakasyon at kumain ng steak.
o makipagsuntukan sa mga kangaroo. Hindi siya pumunta doon para sa ganon. Ibig sabihin, meron siyang inaayos at nilalakad. Nagtatrabaho siya. O bakit naman sasabihin mo, trabaho yun? Remember, she is a servant of the people. And majority of the people wants a decent decent place for Rodrigo Roa Duterte. Another thing, remember, the former president is not just the father of BP Sara Duterte, but he is also a Filipino citizen na hindi nabigyan ng due process at kailangan ngayon bigyan ng due process. So any Filipino pwedeng tulungan ng isang nasa gobyerno. So that wala nang question, wala nang pera ng taong bayan ang gagamitin. Ang linaw, tanga ka na lang, bobo ka na lang. Wala nang laman yung utak mo pag hindi mo pa naintindihan. Hindi nila naiintindihan. Napapatawa na nga si BP Umupo Sara. sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. Madam BP Sara Duterte, tama po ba ako? Sandali Ito, disclaimer lang. Wala ako nakakausap kay BP sa opisina ng president. Hindi ko sila nakakausap. Di nga nila ako kinakausap Wala akong connection sa kanila kay BP Sara Duterte, hindi ko rin siya nakakausap. Wala din. There was only one time na nagkakita sa Davao, doon lang nagkausap. Pero personally, wala po. Hindi po kami nagkakausap niya. Hindi ko po ka-text yan kahit sino sa opisina ng Vice President. Ba't ko sinasabi yun? Kasi sabihin, ordinaryong Pilipino lang ako na naintindihan ko kung ba't siya nandun. Etong pamalaan nating bobo, pamalahan nating hindi lang bobo, wala nang ginagawa, tanga pa, anak ng weteng naman para mga boyfriend nyo yan Hindi yung mga boyfriend ninyo na habang kayo nagpapakahirap, magtrabaho sa labas, lahat ginagawa. Hanggang sumasama na sa mga Koreano at in-check. Hapon. Yung jowa ninyo, nakukumukuya ako sa bahay. Wala na nga ginagawa. Tapos, paglulutuin mo ng itlog, hindi pa marunong. Mantakin mo, tamad na nga, walang ginagawa, bobo pa. Gago! Dumadami ng ganyan ngayon, hindi nyo ba alam? Oo. Dami ng ganyan ngayon. Boyfriend. Pogi nga, tamad naman. Pogi nga, wala naman laman ng utak. Alam nyo ginagawa? Kaya dumadami AIDS Siyempre, kailangan ng boyfriend ng pera din from time to time kasi pag humihingi siya sa jowa niya, binubungangaan siya. Ayun, namamakla. Hindi naman lahat Ikaw naman banat bay. Hindi naman po lahat. Tuloy natin to Ito naman ngayon yung hinahanap kita ng palusot. Hanap ng palusot si Aling Claire. Hindi niya mapaliwanag. Hindi ko alam kung bakit ganun. Tapos, pupunta siya sa ibang issue. Di ba? Kita mo kung paano niya i-divert dahil hindi niya maintindihan yung sinasabi ni BP Sara Duterte, biglang iba yung ibibigay niyang statement. Alam mo kasi, Sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal, but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never Kita niyo yung sagot niya? Ang galing ng sagot niya no?
Meron kasi sinasabi si BP Sara ganito, bobo. Totoo ba na bobo kayo? Sana ganun yung tanong. Ayaw pa kasi indiretso yun ng media. Bobo po ba kayo? O bobo talaga kayo, no? Ganun dapat ang tanong. Kaysa na sinagot ni Aling Claire, ano sabi niya? Hindi na niya, ano sinabi niya? Emotional kasi si BP Sara Duterte. When emotions are high, di ba? Intelligence is low. Kayo, madam, ito. Ako na sasagot. When emotions are high, you are slow. Totoo. Madam, medyo mag-upgrade na po kayo ng PC ninyo. Mukhang naka-Celeron pa po kayo. M4 na po ginagamit ngayon ng mga matitikas. Naka-Celeron pa po ata kayo. Speak out of anger. Dahil maliwanag So, yun lang yung dahilan niya. Galit lang daw si BP Sara Duterte. Yun ang ano niya, yun ang kanyang konklusyon. Hindi niya sinasagot yung bobo. po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi personal. natin question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. No! Diyan ka ng kamali. Ating, wala siyang sinabing official function. Kung ako abogado, pakukulong talaga kita. Hindi, alimbawa lang kung tayo nasa korte, kulong ka sa akin. Your Honor, ganun ako sa korte. Wala pong sinabi yung kliyente ko ng official function. Pinlay na, kaya nga natin pinlay yung video eh. Huling-huli siya dito eh. Do not play words. Alam nyo kung bakit ko nahuhuli si Aling Claire? Sabi ko sa inyo, personal. Personal ko siyang nahuli, napahiya doon sa guesting natin sa TV5. Sinabi ko daw, di ba, na may nagkumausap sa akin na something like that. Oh, alam mo, on the spot ko siyang kinurik eh. Ma'am, wala po ako sinabing may kumausap sa akin. Sabi ko, opinion ko ito. Walang kumausap sa akin. Bakit yung sinasabing may kumausap sa akin? Kita niyo yung sagot niya, bigla niyang kinabig. Naghanap siya ng lusot. This time, inuulit na naman niya. Kay BP Sara Duterte, ang swerte niya, wala dyan si BP Sara Duterte. Kung hindi, tablado siya. Mantakin mo, sabi niya, binago daw ni BP Sara Duterte from personal, meron daw siyang official function. When you say official function, ibig sabihin, yung trabaho ng opisina niya. Meron ba sinabi si BP Sarang ganun? Wala. Ang sinabi lang ni BP Sara Duterte, to be clear, ito'y personal, walang pera ng taong bayan na ginagamit dito, pero hindi ako nagbabakasyon. Yun ang sinabi ni BP Sara Duterte. Ano sinasabi mong opisyal? Hindi, di ba? Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon. Tingnan nga natin. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal
to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Nakita niyo yung mukhang yan? Oh, nasungitan tuloy kayo. Oh. Hindi, wala akong biro. Kasi kaya nga sinasabi ko nga sa inyo di ba? Yan ang problema kasi. Ang linaw-linaw Personal ito, walang pera ng taong bayan, pero nagtatrabaho ako. Hindi ako nagbabakasyon. Ito, ano sinasabi niya? Ay, official yan, official function yan. Hindi nga officially kasi nga walang perang ginamit ng taong bayan o ng opisina. Po dito ng ethical and accountability concerns. Naks naman, naging ethical and accountability. Tinan nyo, may binabasa siya. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam kung notes niya yan o may nagko-coach sa kanya. Parang lumalala na yung ni Ontiveros, no? Yung meron nagtuturo. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At Kailan niya sinabing hindi ito personal trip? To si Aling Claire, talagang halatang halata no? Sorry pero grabe sagad sa buto yung nyo yung pagbabago nyo ng mga salita ni VP Sara Duterte. Official function, saan nyo nakuha yun? Ngayon sinasabi nyo naman, hindi ito personal trip. Saan nyo nakuha yun? Kakasabi niya paulit-ulit Personal niya kasi hindi gumamit ng pera ng taong bayan. hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno. Pero pang personal trip. May gastos po ba sa pag-post? Yung totoo, may gastos po ba sa pag-post? Nagbabayad po ba? Nakakita po ba kayo in-sponsored po yan? At kung sakaling sponsored, alam niyo po ba kung kanino galing yung pera? Kung personal money. Pero hindi wala pong ganun. Hindi ko alam So, Pati Facebook page, pinakikialaman nito. magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. Hindi, ikaw lang ang confused. Walang iba. Ikaw lang. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang Sino ba nagsabi sa inyo official? May sariling mundo ito. Ma'am, sumasama ka na ba sa trip ng first family? Sama-sama na ba kayo? Kasama ka na sa ano nila? Sa party nila? Bakit kung ano sinasabi mo? official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Personal nga, tapos kailangan mo iulat kung sinong kasama niya. Ay, nako, ito si Madam Claire. Hindi ko alam, first time ba nito magtrabaho sa gobyerno? First time niya ba magtrabaho sa gobyerno? Hindi kasi pag ikaw,
Alam ko po yan kasi nung panahon niya na nasa opisina si Mocha noon, humihingi yan ng travel authority. Di ba? Ngayon, i-indicate mo doon, ito ba ay personal mo at kung official mo, ano ang purpose doon, may budget ba manggagaling sa opisina mo, nakasulat yan lahat doon. Okay? Ito kahit official. Kahit official function, pinadala siya mismo ng opisina, hindi naman obligado na sabihin kung sinong kasama mo. Unless yung kasama mo ay another official, siya ang magpapaalam para sa sarili niya. Hindi mo ipapaalam yun at kasama ko si ganito Wala kang pakialam doon. Siya ang magpapaalam ngayon. 'Di ba? Unless nga nasa loob mismo ng opisina mo 'yun, under mo, kasama mo ito. How much more? Halimbawa, how much more kung ito ay personal na lakad? Ibig sabihin, walang pera ng taong bayan. So you cannot question anyone kung sino ang kasama ni VP Sara Duterte. Ganun din. Halimbawa lang, sabihin na natin, okay? Sabihin na natin na meron siyang kasama at yung mga kasama niya, official function. Ano na natin, i-assume na natin yung kahibangan ni Madam Claire. Ang dapat na sinisita nyo, hindi si VP Sara Duterte, yung mga kasama na official din. Assuming meron assuming meron. Ibig sabihin, ang may kasalanan yung tao, hindi si VP Sara Duterte. Pero wala nga. Yung kanyang lakad niya, personal lahat. Mga kasama niya, personal din. So wala. Sasabihin, badat ba? Paano yung security? Paano yung, halimbawa lang yung mga pulis na naka-assign? Madam, wala na po kayong pakialam doon. Yung mga pulis na yon, kung sino man naka-assign sa kanya, magpapaalam yun dun sa unit nila. At dun sa unit nila, sasabihin din nila, kasi lahat siya may travel authority. Hindi ko alam kung functioning police or AFP yan, magpapaalam yan sa kanilang commander. At ilalagay nila doon, is it personal na lakad or official lakad. Tapos tatlagay din doon sino magbabayad nung mga ticket. Alam nyo naman yan para namang hindi kayo nasa gobyerno, madam. Alam mo, ito lang suggestion ko sa iyo Mr. BBM. Pwede bang isama mo itong babaeng to? Kasi walang kaalam-alam sa nagaganap sa loob ng gobyerno. Pwede mo bang isama ito nang maintindihan niya kung ano yung personal at official function? Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong magulat. Madam, wala siya sinasabing official function. Ikaw lang nagsasabi niyan. Ito si madam. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Kakaiba ka talaga, madam. Sabit talaga Tapos may pakot-kot ka pa. Bayan o sarili? Ang layo mo, madam. Kaya pala frustrate sa'yo si VP Sara Duterte. Ganun, no? Yung example mo ng bayan o sarili o yung negosyo, hindi nga ba bayan o negosyo, ang layo Panuurin mo nga yung General Luna. Hindi in fairness kasi, para lang malaman ninyo, ako po, yung General Luna siguro mga more than 5 times kong pinanood yun. Kasi talagang napakaganda at meron talagang meaning yung bawat bitaw doon. And pag sinabing bayan o sarili, di ba? Yung tinutukoy ni General Luna doon, kasi yung nag-aaway-away yung gabinete ni Aguinaldo. Hindi ko alam kung cabinet pa tawag doon, pero kasi may mga negosyante doon, di ba? Ang iniisip nila, negosyo Kaya nga ang sabi ni General Luna doon, bayan o negosyo
bayan o sarili, di ba? Kasi nga, more on money matters. Ano? Anong connect doon sa trip ni BP Sara Duterte? Ang linaw-linaw na nga, wala siyang ginamit na pera ng taong bayan. Tapos, bayan o sarili? Magko-quote ka na lang, mali pa. Gago! Kaya po kayo nabibintangan na na ob-ob eh. Lang din po, she also said that she's the frontrunner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po, nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Diversionary tactic? Anong ina-divert? Oh my golly, sumakit ang ulo ko sa'yo. Sumakit ang ulo ko sa'yo. Akala ko pinaka na si Attorney Kabutas eh. Diversionary tactic. Ibig sabihin may dinadivert. Ano dinadivert ni BP Sara Duterte? By going there, anong dinadivert niya? Impeachment? Sumasagot nga sila eh, tapos ida-divert. Sakit nyo sa bangs, madam. Baka kayo ang nagda-divert sa issue lagi ni BP Sara Duterte mula doon sa tanong, kasi tandaan ninyo, nanggaling itong tanong na to doon sa pagpunta ni BBM sa Japan nang hindi ini-inform ang media na hindi man lang nito alam, nalaman na lang niya paalis na. Yun yung talagang issue dyan. Tapos napunta sa bakasyon ni BP Sara Duterte. Tapos si BP Sara Duterte pa ang nag-divert. Gago! May na-divert ba sa issue ni BP Sara Duterte? Lahat na nga ng... Alam nyo, ang laman ng social media, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Impeachment, ombudsman, ICC, si Duterte. Sila na nga lang ang topic sa buong political sa social media eh. Political issue eh, di ba? Isipin nyo, wala nang ibang topic kung hindi ang mga Duterte. Asan na diversion dyan? Diversion ba yung magbintang kayo ng kung ano-ano? Kayo nagbintang eh. Ina naman eh. Gets nyo? Kayo ang nagbibintang. Kayo ang nagsasabing nagbabakasyon. Kayo ang nagsasabing, official function na ngayon. Kayo ang nag-a-accuse. Tapos si BP Sara Duterte ang nagda-divert. Ewan ko. Siguro maganda maging spokesperson ka ni Leni Robredo. Gago! Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, under government. Yusek, doon sa travel pa rin ni BP Sara, may kung, kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito.
manggagaling. So, sabi nga, Delegado under OBP ha. Pero security galing yan sa police o kung sino man yung security niya, yung unit nila. Oh. kanya po, official function ito. So, kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official Halatang tanim yung ano, no? Halatang tanim yung question. Obvious? trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation. Yusek, ano? Yan, liquidation na. Ay. Di ba, remember, nagtatanong, Radyo Pilipinas, ano to? Government-owned station. Liquidation na. Ang tigas ng ulo? Kasasabi lang, siya ang gumastos. Bakit ko liquidate? Bakit ko liquidate ang sarili kong pera? Anong pakialam nyo sa pera ko? Hindi, I mean, kunwari ako si VP Sara Duterte. Yun ang sasabihin ko, anong pakialam nyo sa pera ko? Sinabi niya po kasi, in official functions, kasi kung hindi Wala nga siya sinasabi. Ikaw lang Nagigigil ako. Ikaw lang ang nagsabi ng official function. po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. O alam mo naman pala eh. Sinabi niya, di ba, sarili niya, pera niya, walang ginastos ang taong bayan. O di wala naman palang issue. Ikaw mismo nanggaling sa'yo. Hindi ko alam bakit mo siniksiksik yung salitang official function na hindi naman sinabi ni VP Sara Duterte. Nanggigigil ako. Pigilan niya ka. Nanggigigil ako. Nanggigil tuloy si Babalo. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Ayan na. Ang ganda ng tata. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So, it's... Bakit si itong taga na 25, naiintindihan niya? Sinasabi niya, Madam, sabi niya personal yon. Kaya lang nagre-react si VP Sara Duterte kasi sinabi niyo bakasyon. Ang linaw oh. Buti pa si Madam naintindihan niya. So yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Eden Santos, a name. Eden. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung... Nabanggit niyo po kasi ay? Bakasyon. Yon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. Kaya sumagot si VP dahil sa issue ng bakasyon. Madam, ikaw ang nag-akusa na nagbabakasyon siya. Sinagot lang ni VP na hindi ako nagbabakasyon, hindi ako namamasyal, hindi ako nag-swimming, hindi ako nakikipagsuntukan sa mga kanggaro doon. Ako po ay may lakad dito na iba. Pero personal ito. Personal. Pag sinabi mong personal, ibig bang sabihin nito personal? Pag sinabi mong personal, sarili ko lang to. So it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So ano po paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal. Personal nga? Ang ina! Shit! Ay! Hindi pang sarili. Ano po? Pampakalma ko ito. Nagtatrabaho po ba siya?
o bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si VP Sara mismo ang magliwanag niyan. Hindi niya kailangan liwanagin dahil malinaw sa amin lahat. Ikaw lang ang nagpaparatang ng kung ano-ano. Bakasyon, on leave naman ngayon. Ikaw lang ang nagbabanggit niya mga yan. Ang linaw na sinabi ni VP Sara Duterte, this is personal and personal money ko ito, personal ito. Ikaw ang kung ano-anong inaakusa mo, baka mamaya biglang lalabas na dyan, baka nagsha-shopping siya. Baka nagra-ride siya. Wala eh. Wala yan. Di ko alam kung saan mo nakukuha yan. Tapos, gusto mo ipalinaw doon sa tao? Anong klaseng kahibangan yan, madam? Ikaw ang nag-aakusa, tapos ipalilinaw mo sa tao? Oh, ipalinaw mo nga. Oh. O, halimbawa sinong ano dito? Sinong nagbasa ng carpet dito sa banyo? Siguro naligo ka dito sa carpet, no? Ipaliwanag mo nga kung paano ka naligo dito sa carpet. Sandali. Ikaw ang nagsabi na naligo ko doon sa carpet, tapos ipapaliwanag ko kung paano ako naligo sa carpet? Inassume mo na kagad na porket may basa, inassume mo na kagad na naligo ako sa carpet. Tapos gusto mong paliwanag ko kung paano ako nakapaligo sa carpet. Ikaw nagsabi niyan eh. Oh, ganun din yun. Ikaw ang nagsabi ng bakasyon, ikaw ang nagsabi ng on leave, tapos gusto mo ipaliwanag ko na nagbabakasyon ako? Anong kalokohan yan? Ikaw nagbintang, gusto mo ipaliwanag? Anak ng weteng naman, oh. Sa atin, dahil magulo po ang kanyang mga salita. Hindi magulo. Ikaw lang ang naguguluhan. Kasi nga po, sabi nga ni VP Sara Duterte, bobo daw kayo. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic sa... Oh, iba na yan. Oh, lilis na daw si topic si ano. Kasi halatang sinasalsal na daw.